Greetings smartwatch fans! As you requested, babalikan ulit natin ang T900 Ultra 2 smartwatch. So, sa nag-comment, ano nga ba yung health monitoring function ng T900 Ultra 2 smartwatch? Mabilis ba? Accurate ba? At gumagana ba ang health monitoring sensors? Particularly yung heart rate monitor, meron ito. Blood pressure at blood oxygen monitoring. So, meron ito. Meron din itong sleep monitoring. So, yung focus natin is yung heart rate, blood oxygen, at kasama na rin yung blood pressure. So, i-check natin, titingnan natin yung results, and of course, ko-compare natin simultaneously sa ating Huawei Band 9. Tingnan natin kung accurate nga ba o hindi, o baka random lang. Okay, so start na tayo. Tingnan natin. Again, susubukan natin yung heart rate monitoring muna. So, ito, heart rate. So, meron tayo ditong sensor. Tingnan natin. Baka random lang to tulad ng ibang heart rate monitor. Again, yung smartwatch natin ay T900 Ultra 2 smartwatch. So, meron tayong beats per minute. Tingnan natin. Meron tayong 82 beats per minute. So, static lang siya. Tingnan natin kung merong option para ma-set sa dynamic. We have 73. Tingnan muna natin sa settings. Pagkatapos nito, i-compare natin sa ating Huawei Band 9. Heart rate monitoring. Dynamic. Ayan. Yun. So, subukan na rin ulit. Heart rate. So, check natin. Last natin is 73. 83 na naman. Tingnan natin. Oops. Wala kaagad. Anyways, tingnan natin. Ito may Huawei Band 9 tayo. Baka hindi nag-work yung dynamic monitoring. Nawala kaagad yung display. 84. Okay, check natin ulit. Tingnan natin dito sa settings. Medyo na-estorbo tayo eh. Turn on. Set time. Tanggalin natin yung always on display. Set time. Meron ba dito? Set date. Bedside lamp light. Bedside lamp mode. Backlight time. 30 seconds. 1 minute. 3 minute. 3 minutes. Okay. Again, tingnan natin. Heart rate. Tapos, check natin sa i-compare natin with Huawei Band 9. 71 beats per minute. Heart rate. Saan yung heart rate natin? Tingnan natin. Ayan. So, 77. Okay, adjust lang natin ng konti. 76. Natin ulit. So, hindi siya nagko-continue na mag-monitor. Pag naka-check na stop na kaagad. So, 73, 75. Check ulit natin. 76 here. So, parang random lang yung sa T900 Ultra 2 natin. Tingnan natin, tanggalin natin mamaya yung smartwatch kung mag-detect pa rin. 75, 81. So, medyo malayo yung result. Check ulit. 76. 77. 74. 78. So, hindi siya nagtutugma. Okay, magkaiba parati yung result. Although, sometimes medyo malapit, pero hindi pa rin pareho. 78, 81, 76.
Okay, subukan na naman natin yung blood oxygen monitoring. Measure. 21, 19 seconds, 18, 99%. So, malamang pareho to. 10 seconds, 9, 8, 99%. So, pareho nga yung result. Susubukan natin. Okay, hindi natin isusuot yung smartwatch. Titingnan natin. Heart rate. Okay. So, wala siyang may ilaw naman. Yes, may ilaw. Tingnan natin kung magkakaroon ng result. Meron 82. So, random lang. So, baka wala talagang sensor to. Again, check natin. 80. Check ulit natin. So, yung heart rate nito, random lang talaga yung binibigay na result. Yun, 71. So, wala naman. Hindi natin suot. Okay? Subukan natin yung blood oxygen. So, meaning, fake yung sensor ng heart rate at blood oxygen. Tingnan natin kung may result. Meron din. 99%. So, fake yung results. Unlike ito, papakita ko sa inyo. Heart rate. Yan. So, hindi siya magde-detect. Wala. Wala siyang result kapag hindi mo suot yung smartwatch. So, kahit anong tap mo dito, wala kang makukuhang result. Pero pag suot mo, magde-detect yan. Okay? So, hintayin natin. 7 days. Again, tingnan natin. Yun. So, pag tinanggal natin, susubukan lang natin hintayin muna natin mag-change. So, 78 beats per minute. 77. Yun. So, 0, 0. So, real heart rate monitoring or real health monitoring sensor. Hindi katulad dito, yun. Patuloy pa rin ang pagbigay ng results kahit hindi natin suot. Okay? Kahit sa heart rate. Again, so nagtatanong kung accurate nga ba o hindi. As you can see, random lang siya. Fake sensor. Hindi siya tunay na sensor para sa ating T900 Ultra 2 smartwatch. Ewan ko lang kung yung ibang model ng T900 Ultra 2. Pero yung sa atin, na T900 Ultra 2 yung gumagamit ng HiWatch Pro. So, fake yung or hindi totoo yung sensor. So, again, hopefully nakatulong kami sa pag-decide nyo kung bibili kayo o hindi ng T900 Ultra 2 smartwatch. At kung meron na kayo nito, gusto nyong malaman kung okay nga ba or accurate yung result, baka chine-check nyo yung heart rate nyo or yung blood oxygen every now and then to check your health, huwag nyo pong aasahan yung sensor nito kasi hindi po totoo. Okay? So that's it. Subscribe and like sa ating Smartwatch Pinoy TV. Bye!